Hello everyone, Mark here. In this video, may panibago na naman kong topic na i-discuss sa inyo regarding sa trabaho. Kung naman yan, check natin yan. Okay, so remember from our previous video, nabanggit ko na actually yung word na technical interview. Isa siya sa mga processes involved sa dev hiring process. Pang-apat siya actually. So we have the pre-screening, screening, exam, technical interview, final interview, and then yung job offer. So pang-apat siya, technical interview. Now, ano yung purpose itong video na to? Kung nabanggit ko na siya before. In here, i-dig deeper natin siya, yung mga processes involved or yung mga stages na kaharapin ninyo once na sumabak na kayo sa pinaka-technical interview na. Yung technical interview, for your information, ginagawa talaga siya, needed siya by the company to know whether you really possess yung talent or yung skills na necessary para magawa mo yung mga tasks na i-assign sa'yo ng company na papasukan mo. Hindi to pampahirap ha. Parang both of you will benefit from this. So, yung company magbe-benefit by knowing na accurate yung selection nila. Ikaw naman, magbe-benefit dito para mag-gauge mo whether you really can do yung papagawa nila. Now that we know yung pinaka-purpose ng technical interview, ano ba yung mga nangyayari dito? By the way, inform ko lang sa inyo, yung technical interview is, it takes around 1 hour to 2 hours, depende sa company na ina-applyan ninyo. Ano ba yung mga phases? The first phase is actually yung introduction phase wherein mag-introduce muna kayo sa isa-isa. Sila muna, bale, introduce nila kung ano yung mangyayari sa technical interview na process, paano ka ba nila i-grade, ano yung mga topics na i-discuss niyo during the technical interview, ano yung mga specific na hinahanap nila. Next is your turn. So, need mo silang i-impress by your introduction. How? Typically, yung mga hinahanap ng interviewer dito is kung fresh grad ka ba or with experience. So, yun yung pinaka first na need nilang malaman. So, pwede mo sabihin, nandun naman yun sa resume Don't expect na binabasa kagad nila yung resume. So, yung resume mo kasi is kung saan yan napupunta, pwedeng nabasa na ng recruiter, pwedeng yung interviewer mo, hindi pa. So, don't assume na alam na kagad nila yung status mo. Huwag ka ma-offend kung itatanong ka nila kung ano ka ba, fresh grad ka or with experience. So, need talaga yung malaman. So, yun yung first na important information. After that is yung kung ano yung skills na programming languages na alam mo. Java ba, C++, blah blah blah, Python, mga ganun. Next is paano mo siya na-apply from your previous experience. Kung isang fresh grad, syempre magbibigay mo yung experience dito is dalawang source. First one is yung capstone project mo. Talk about your capstone project. Leader ka ba? Ikaw ba yung pinaka-lead programmer? Or taga-document? Mga ganun stuff. Another source ng experience na pwede mong ikwento sa iyong introduction is yung na-experience mo during your internship. Kwento mo kung ano yung mga ina-assign sa iyong mga tasks, paano mo na-accomplish yung mga tasks na yun. That's for fresh grads. Now, if you have already an experience, kwento mo yung tungkol sa team mo, ano yung pinaka-role mo dito, ano usually yung mga day-to-day tasks mo, mga ganyan-ganyan. So, usually after this, ang itatanong sa iyo ng interviewer is, how would you rate your programming skills on a scale of 1 to 5? Tapos, kung magbigay ka ng answer, dagdagan mo ng explanation. Another is, ano ba yung mga challenges na na-encounter mo from your previous experiences? If isa kang fresh grad, ano yung mga challenges na na-encounter mo during your capstone project? If may experience ka na, ano yung mga challenges na na-encounter mo during your day-to-day tasks? And that usually comprises yung first part na introduction. Introduction pa lang to, parang normal na usapan pa lang, palitan pala ng tanong, sagot, mga ganyan-ganyan. After nung introduction, proceed na tayo sa pinaka-actual na exam or yung pinaka-actual na technical interview. Wherein, dito na talaga i-assess yung mga knowledge mo regarding sa technical skills mo. Of course, sa programming skills mo. For example, if you are applying as a Java developer, i-assess na nila kung gaano ka kaalam doon sa Java. So, hindi ko ibibigay yung specific questions, syempre. But, expect na itatanong sa iyo yung mga basic na knowledge regarding Java, mga OOP, stuff like that. Usually, mga differentiate kind of questions. Differentiate this item A to item B. Ano kinaiba nung ganitong concept
versus this concept. Enumerate the blah blah blah. Ano yung benefit of using this kind of blah blah blah. Mga ganong klaseng questions. Now, hindi lang siya limited to question and answer. Meron din tayong mga hands-on activities, like for example, katulad din yung mga na-take-home exam mo, pwedeng may problem statement, tapos need mo siyang sagutan on the spot. So, don't panic. Siyempre, itong mga kinds of questions na to is meant to be answered in a short time naman. So, hindi naman siya sobrang hirap. But, of course, you need to make sure na yung sagot mo, your solution na ginawa mo is sufficient enough para ma-impress sila. Ito usually comprises yung buong technical interview. Expect it to take around the whole 1 hour. Kung 2 hours yung interview, baka 1 hour doon or 1.5 hour is mostly about technical stuff. The last part is yung additional questions na. Like for example, whether you are part of, tatanungin nila kung ano yung mga hobbies mo on the side, gumagawa ka ba ng mga personal projects, nagbabasa-basa ka ba ng mga books to improve your knowledge on technical stuff, may fina-follow ka ba mga vloggers, tech vloggers, or books, authors related to IT. Also, if they are using some kind of frameworks, they'll ask you about that also, whether kung ano, i-gauge nila kung gaano kakaalam din dun sa framework na yun. And then, when that part is done, ang pinaka-last step is whether you have, itatanong nila if you have questions for them. Don't miss this one kasi important to. If you miss this out na parang sinagot mo, wala na po akong questions. Parang iisipin nila na wala kang pake. So, hindi ka interesadong mapabilang sa kanilang company. So, don't miss this opportunity. Ask mo sila tungkol sa kanilang work culture. Ask mo sila tungkol sa kanilang day-to-day tasks. Ano ba yung mga usual na ginagawa nila. Ayun. Mga ganong klaseng stuff. So, after those part, ang pinaka-last na talaga is yung parang closing na is i-inform ka na nila kung ano yung mga next process, sino yung ko-contact sa'yo once na nagkaroon na ng update regarding the status of your technical interview, kung pasado ba or hindi. Ganyan-ganyan. Tapos, mga information about kung kailan mo siya matatanggap, 3 to 5 days ba, 1 week, ganun-ganon. So, yun. After 2 hours or 1.5 hour, yun na, tapos na yung technical interview. And then, you have to wait for a few days to get the result. And then, if you pass, you'll move on to the next process, which is yung final interview. Okay? So, yun yung nangyayari sa isang technical interview. I hope naging klaro ito sa inyo and I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga strategy na gagawin ninyo para mapagtagumpayan itong technical interview. Okay? So, if you like this video, kindly give it a thumbs up. Share nyo na rin. Subscribe na rin kayo sa video. Watch out for my next videos. I post new content every Friday, 10 p.m. And then, click nyo na lang yung notification bell para hindi kayo ma-miss out sa mga new contents ko. Okay? Ayun lang for today. I hope naging informative ito. Have a nice day. Bye!